Sabi ngayon ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Sabi ngayon ni Senator Ping Lacson, dapat may parusa daw ho. Dapat may parusa daw ho, mga bossing. Offer to assist, Lacson offers to assist Marcos flood control. Prob, ako ho, mga kababayan, good sa akin to. No? Good sa akin to. Bakit to? Eto nga lang po no? Yung nakaraang linggo lang ho. Minalat na, nagkasakit na, paus na ang boses ni Senador Ping Lacson sa dami po ng inexpose, mga boss. No? Yung team niya, grabe, ibang klase. Talagang pinupuntahan nila yung mga ghost project. Sila nga po yung mga nakakita na meron daw po nakasulat, completed na yung isang proyekto. Pero nung nakita nila, wala ni isang kahit isang hollow block na nailagay. Biruin nyo yun? Oh. Ako, naniniwala ho ako na malaki ang maitutulong ni Senador Ping Lacson, mga kababayan, sa ating Pangulo para makita lahat ng mga ghost project. No? Kaso hindi pumapayag si Senator Ping ng ganun-ganun lang. Kailangan may kaukulang parusa daw ho. Base sa kanya, Senator Ping Lacson on Tuesday, September 2, kaninang maga lang siguro to, expressed willingness to help the independent commission created by President Ferdinand Marcos Jr. that will investigate anomalies in the flood control. Yan. Hindi kasi talagang nakikita naman po yung trabaho nung team ni Senador Ping Lacson Di ba? Talagang hindi lang sila yung base dito sa papel na ito yung papel. Pinupuntahan. Nalalaman, nakikita lahat nila ho talaga. Di ba? In my capacity and with all the information we have so far gathered, I will extend whatever assistance I can offer. Biruin nyo yan. Yan po yung mga tao, yan po yung mga so Duterte na naman. Malamang! Malamang! Panahon lahat ni dating Pangulong Duterte, Ano sabi ni Diskaya? Kailan kayo nag-umpisa doon sa mga flood control project? 2016 po. Ha? Yung ba ito? Pakilinaw nga po. Pakitama yung inyong sagot. 2016 po. Namutla Isinabit ko na naman ang dating Pangulong Duterte. Duterte dito. In my capacity and with all the information we have so far gathered, I will extend whatever assistance I can offer if requested, especially so that the DPWH, tapos ang bagong DPWH, mga kababayan, wala pong iba kundi si Vince Dizon. Magaling ho yan sa DOTR, mga boss chief sir. At ang sinisigaw ng mamamayang Pilipino para maging DOTR secretary, alam nyo kung sino? Naku, si Boss Mike Cervera. si Boss Mike Cervera, ang papalit na lang daw dapat kay DPWH secretary na dati ay DOTR secretary. No? Sabi ni Sir Archie Beroya, till now hindi nila alam ang silent weak leader na gumagalaw na sinasabi nila or normal lang na BO-BO sila. Ganun talaga yan Di ba? Weak leader sila. Tingnan mo, kulong si Boloyski, kulong si Duterte. Takbo si Baste. Hindi, kay ano pala. Si Baste, kay ano yun? Kay General Torre. Naku may narinig ako. Posible daw pumalit si General Torre as secretary ng DOTR. Narinig ko lang, no? Maaaring malaki ang porsyento na hindi totoo, malaki ang porsyento na pwede din paniwalaan, na pwede din totoo. Sabi ni Wichi, Ping Lacson, Sanitary Trillanes sa General Torre, tapos na yung mga korap na yan. Yan yung, tapos pangungunahan ni Vince Dizon, aray ko po.
malamang ho, etong mga ito, makulong. Tapos ano sabi ni Vince Dizon? Naku, lahat yan papanagutin natin with matching kaso. Asa na dito? DPWH has a dynamic, progressive-minded, and reform-oriented head in the person of Secretary Vince Dizon. Ano sabi ni Vince Dizon, mga bossing? Ngayon, ang DPWH, kapag ka napatunayan, no, pag nakita na yung proyekto nitong mga ito ay ghost, wala nang investigasyon, no, kasi madali lang naman ho yan eh. Sasabihin, kagaya nung nakita nung grupo ni Senator Ping Lacson, completed na, nakasulat na dun sa papel, completed na, no? Tapos tinignan nila yung lugar, wala namang nakalagay, wala namang natapos, wala lahat. Aray, ganun lang. Sino ang builder nito? Yung Wawaw. Kunyari lang yung Wawaw. Yan. Automatic lifetime ban na kayo. At with matching kaso pa kayo. Ganyan. Di ba? Hindi kitang-kita mo na. Completed, nakasulat. Tapos pinuntahan natin, walang nakita. No, tapos kailangan investigasyonan 'yan. No, alamin pa. Wala na, alam mo na eh. Na walang ginawa eh. Papalusot-lusutin pa eh, di ba? Doon po humahaba, mga bossing. Pero yung sa kay Vice Presidente, iba naman ho 'yun, mga kababayan. Magkaiba itong wala ng investigasyon. Kasi kita mo na eh, completed na sinulat niyo dito sa papel. Tapos wala namang laman na proyekto yung lugar na sinasabi ninyo. Di ba? Sabi ni Ranidel de las Salas, sobrang korap itong admin na ito. Grabe, billion at trillion ang usapan. Nasaan? No, nasaan? Ito bang administrasyon na to tinutukoy mo kay Marcos Jr.? Or yung sinasabi mong billion at trillion, Pantaleon Alvarez. Okay na. Billion daw yung ipinatayo para do sa Betka. Base yun do sa kanyang anak. Billion na mansyon. Ito yung mga galamay o nasa paligid ni Duterte administration, yung mga diskaya, billion din. Saklap kami, may nasasabi kami. Kami may naipapakita kami ng mga materyales. Kayo, wala, itong administrasyon na to, sobrang korap, billion, trillion. Hanggang doon lang mga boss. Wala man lang maipakita. Mark, ito yung sinasabi ko, yung katotohanan, na korap si Marcos Jr. Wala. Meron sasabihin, mga bossing, yung mga yan. Nako, based on what we've heard. Ganun. 150 million daw kada isang congressman kapag pumirma sa impeachment ni Inday Sara Duterte. May naipakita po ba? Wala na. Hindi na mabanggit ulit kasi walang ebidensya. Ganyan ang style ng mga DDS. Hindi kayo naaawa sa sarili nyo? Hilig nyo makipagdebate, hilig nyo makisali sa politika kahit wala kayong alam, kahit bopols naman kayo. Tapos kapag nagkalabasan na, wala naman kayong ilalabas. Utak tungaw ang tawag dyan. Mga bulbuli na kayo. Ay, sorry. No, utu-utu pa din kayo. Hindi totoo, mga kababayan. No, ang kakapal na ng mga buhok doon sa kanilang ari, pero mga utu-utu pa. Sabihin lang ng konti ng Vice Presidente, ganito, ganyan, mayroong niniwala na. Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo, mga DDS. Totoo, rektahan, bulbuli na kayo. Mga utu-utu pa din kayo. No? Ang buboplakso kasi.